Hello mga ka-Frenny, good afternoon, maayong hapon mga ka-Frenny. So maglungag na po taog para panihapon. So nakalungag na ko kanina sa kanang bugas humay mga ka-Frenny. Ito akong gibutang sa abuhan ni Papsi. Yan. Humay ni siya mga ka-Frenny. Ayan na siya mga ka-Frenny. Oh. Ngayon, maglungag po ko og bugas mais. So, muna among kanon. Pinili yan ng asawa ko kasi mas ligon ko na ubusog kaysa sa humay. Kasi, di ba naingon ko gabi, among gipan hapon gabi mo o lagi itong mais na yellow corn. So, I decided to cook again para sa panihapon na mo. Okay, so, ito yun mga ka-Frenny. Oh. Among gibutang diri sa laing butanganan. Here. Diba? Ito 'yun. So, paano ba magsaing ng mais? Lain ba din na siya sa kuan humay. Gitry lang nako kay first time man ko magluto, magsaing ng mais. Ever since na ning tiguang na lang ko mga ka-Frenny karon pag ko nakalungag og mais. So, kagabi what I did was proportion yung kaniyang measurement, yung ginawa ko. So, ang ginawa kong pang measure is, so, ito yung ginamit ko. So, kagabi, nagsaing ako ng 5 na takal nito. So, ang ginawa ko, parang proportion, kasi, parang nag-ano lang ako muna, nag-invent, ako sang gisuwayan kung okay ba yung pagsasaing ko. So, 5 dito sa mais, 5 po sa water. So, ang advice nila is let boil muna yung water. Kapag mag-boil na siya, tsaka natin ilagay yung ating bigas na mais. So, ito na pala siya mga ka-Frenny. Oh. Tinakal ko na siya. Yung kagabi kasi mga ka-Frenny, sobrang tigas daw. Lalo na yung naging bahaw. So, matigas siya masyado mga ka-Frenny. Kaya sabi ng asawa ko, dagdagan ko daw ng water. So, ang nangyari ngayon mga ka-Frenny, sa 5 na ganito na mais, 6 na ganito naman yung water. So, ito nagpakulo na ako dito mga ka-Frenny. Tingnan natin dito ha. Ayan mga ka-Frenny, diri ko nagkuan, hindi ko luto kay basig di na ako makontrol dito sa kahoy. So, ayan mga ka-Frenny, nagpakulo tayo. Malapit na siyang kumulo mga ka-Frenny. So, antabayanan natin mga ka-Frenny. Diba? Nandyan kami, may gaas, then dito naman. Masarap din kasi magsaing sa kahoy mga ka-Frenny. Alam mo ba yung iba yung init? Madaling maluto. Kapag may papalambutin ka na meat, for example, yung baka, manok, or baboy, dito mo I suggest na magkaroon kayo ng dirty kitchen, which is gagamit ng kahoy. Kasi ang dali lang talaga niyang lumambot, mga ka-Frenny. Daig pa yung pressure cooker. Promise, mga ka-Frenny. Yan ang ma-advise ko sa'yo. So, antabayan na natin mga ka-Frenny. Pakuluin muna natin yung ating pinakulo dito sa tubig. So, ang ginawa ko, 6 na baso ng water at 5 na baso ng bigas na mais. So, ayan mga ka-Frenny, ipakita ko ulit sa'yo. Ito yung grains niya. Ito yan mga ka-Frenny. Actually, meron palang size dito sa pagiling ng mais. Ito, hindi siya masyadong pino. Mas may pino pa nito. Tsaka yung pinaka-pino, binlod ang tawag. Ang nanay ko nung araw, ang galing-galing niyang gumawa ng suma na binlod. Pero hindi ko pa siya na-try ngayon mga ka-Frenny. Kasi hindi ako marunong. Hindi ko alam kung paano siya gawin. Yung mga suman-suma na yan mga ka-Frenny, magaling lang akong kumain. Pero hindi pa ako nakatry. Nakatry pala akong magluto ng suman doon sa Manila. Pero natsambahan naman. Natsambahan naman siya mga ka-Frenny. So, ayan muna mga ka-Frenny, hapon na Ayan po yung aming environment hapon na. So, habang nag-aantay tayo ng pagkulo ng water, tour ko muna kayo dito sa aming labas mga ka-Frenny. So, ito yun, hapon na.
around 4 o'clock, past 4 o'clock in the afternoon. So, ayun po yung palengke mga ka-friendly. Doon po yung palengke namin. Then, dyan naman banda yung aming elementary school. So, tingin natin mga ka-friendly. Kumulo na mga ka-friendly. Wait. Kunin muna natin yung ano. Wait lang. Hello, knock-knock. Gutom na kayo, knock-knock? So, yung aking pusa nasa washing pa, nasa tutulog. Wait lang mga ka-friendly ha. Kunin na natin itong ating mais. Okay. So, ganito lang yung mga ka-friendly. Ano mo lang siya ng paunti-unti. Huwag ko naman yung, yan, habang kumukulo siya mga ka-friendly. Ganun-ganun lang. Then, i-mix-mix lang. Ano naman siya, malambot mga ka-friendly, oh. Yan, malambot lang siya. Then, pour again. Di kaya ba ito magiging lugaw? Kasi, dinagdagan ko. Pero siguro tama lang to mga ka-friendly. Tama lang siya. Yung aking measurement, 6:5. A difference of 1 glass of water. Kasi kagabi, ang ginawa ko, proportion lang siya. 5 glass of yellow corn rice and 5 glass naman ng water. So, ito, dinagdagan ko lang siya ng isang glass ng water. O, di ba mga ka-friendly? O, yan. So, pahinaan ko siya mga ka-friendly. Parang in-in na ba siya? Alalay lang yung init. Parang hindi masunog ang ating sinaing. O, di ba? Ang kagandahan nito kasi, na-adjust mo siya ng ganun. Di katulad sa kahoy. Pero, magaling na rin ako magluto sa kahoy mga ka-friendly. Hindi naman nasusunog yung aking sinaing. So, ayan na lang siya mga ka-friendly. Lang natin siya. I-let lang natin siyang mag-in-in. O, diba? In-in, out-out. So, ganyan. Maya-maya, tikman natin. Ano kaya ang maging resulta? Uy, Diyos ko, mag-init pa rin ako ng tubig, mga ka-friend. Wait lang, ha? Mag-init kaya ako ng water para, just in case, na matigas pa rin siya, pwede ko siyang dagdagan. O, diba? Mga ka-friend, good idea. Brilliant idea. So, I'm gonna get my kettle here. Ano lang tayo, mga ano lang. Ano lang pala ito. Isa uli. Isa uli na cup. Yan mo na. Ay, na glass. Yan mo na kay ko. Parang delikado. Baka mamaya hindi talaga siya At least, meron akong nakaantabay dito na mainit. Diba mga ka-friendly? Ganun lang yun. Abtik yun. Nga ng mga gawa ng mga Girl Scout. Kinanglan abtik. Always ready. Okay. Yan muna natin ito. Tingnan natin. Let's see muna mga ka-friendly. Kung anong nangyari sa kanya. Ano naman? Wala, parang nga siyang matigas po mga ka-friendly. Look, oh. Be, tikman natin. Let's taste what it's like. Hilaw pa mga ka-friendly. Hilaw pa siya. So, need talaga niyang, balik natin ito mga ka-friendly. Alam mga ka-friendly, parang hilaw siya. Pero may tubig pa man siya, oh. Ayan. Pero idagdag ko na lang yung mga ka-friendly. Pasaway, kumulo naman din. Kumulo na rin naman dito. So, idagdag ko muna yung kalahati. Kalahati lang muna mga ka-friendly. Ay, Diyos ko, ano ba yan? Isa't kalahati na yung water natin. Hindi ko muna siya inubos lahat. Isa't kalahati yung water. Parang hindi siya makababa. Ano ba yung mga ka-friendly? Palpak yung aking work. Parang ayaw bumaba ng
Lalagyan natin ng lights yung ating ano. Ayan. Ito yung mga ka-friendly. So, diba may water pa naman siya mga ka-friendly. In kasi ito mga ka-friendly. Wait lang natin. Ba yan? Baka matigas na naman ang outcome nito. Diba? Para lang tayong nagsimento. Lagang inaayos pa ang ano. So, ang water na dito mga ka-friendly is about 6.5. Nagmamadali kasi ako mga ka-friendly. Dapat pala pinain-in ko pa ng gusto para makita. Pero okay na yun. Dadagdagan ko na siya ng kalahating baso ng water. So, antabayanan mamaya-maya mga ka-friendly. So, this is it mga ka-friendly. Let's see. Let's see. Kung unsa na siya. Ulok mga ka-friendly, Medyo mamasa-masa siya. Pero tingnan na. Tikman natin mga ka-friendly. Kung unsa na siya. Success mga ka-friendly. Luto na siya. Pero wish ko lang mga ka-friendly, hindi siya titigas pagka naano na siya lumamig. Yung magiging bahaw ba. So far naman mga ka-friendly, medyo malambot naman siya. Medyo malambot naman siya mga ka-friendly. Ayan mga ka-friendly, ganun lang yun. Kapag kayo naman ay magbabalak na magsaing ng mais, so sundan nyo na lang yung mga ka-friendly. Yun lang yun. Ang kanyang ratio ay mas lamang siya ng 1.5 doon sa takal ng mais. Okay, so kung 3 takal yung mais, 4.5 naman yung sa water. So, pero nasa sa inyo na rin yung mga ka-friendly. Kung gusto nyo naman yung medyo, matigas. Matigas talaga. Kapag batuhin ka talagang mahihilo ka. Hindi. Nasa sa inyo naman yun. Pero, based on my experience, yung proportion siya, medyo matigas kapag lumabig. So, hindi ko alam dito kasi medyo naman malambot. Hopefully, kapag lumamig siya, baka medyo hindi naman siya masyadong matigas. So, yun lang naman ang problema mga ka-friendly kapag nagiging bahaw. Yun lang yun. Siguro, pero hindi naman siya magiging bahaw kasi uubusin ko naman yun. Mauubos talaga mga ka-friendly. So, that's all for now mga ka-friendly. Thanks for watching. Hope you've learned a little about my experience in cooking yellow corn rice. Okay, thanks again for watching.